sa malapit sa Magnaw. Kapag ang problema hindi kayang harapin, talikuran mo. Hugot 101. Kontra man na yun, kakapoy man lang. Di, pasok. Pasok. Kita kontra man lang, nag-imot event. Narating namin ang barangay ng Agbana, magdadako 3:00 ng hapon. Yan kakalat. Pinaghanda kami ng kamote, ng ginang at tinagsadin kami ng mga ilang bata. Adlok! Oo, adlok! Tila ang pagbisita namin sa kanila ay isang masayang pangyayari sa kanilang munting barangay. Pagkukumber daw. Ikukumber good. Pagkukumber. Ayan. Ha? Ano? Oo. Wal itun. May nakikita tayo ditong parrot. Made in the Philippines. Parot. Samsit paganda dito dia burang jadi kita sirum na bukiran din. Magagabi na nang mawala ng kuryente at isa pa yun ay araw na ng Sabat. Spiritual na pamamahinga ng anak ng Diyos. Ayon sa mga taga rito, pangkaraniwan na lang daw mawala ng kuryente ang kanilang barangay. Minsan nga, inaabot pa ng 3 araw na walang kuryente. Then, masunod na natin message o inspirational talk na natin sa district leader, Pastor G.R. Cubio. Then closing song, natin chorister na Sister Lovey. Then closing prayer natin speaker. So ang programa mapadayan sumalahan na nun siya. Mga 20 minuto pa lang ang nakakaraan ay nagkaroon na ng kuryente. Salamat naman sa Diyos. At itinuloy namin ang aming programa sa gabing iyon. May baluan. We need to help them learn to understand the Bible and how to apply it to their lives. Atong adman, kung unsa ang ginyakan na baraan kasulatan, aron maaplikar sa inyong tagsatag sa mga kinabuhi, nakabahin sa katawan sa Ginoo ang pag-aram na baraan kasulatan. Tatapos ang gabing iyon na may pananalig sa Diyos. Ito lang naman ang dahilan ba't tayo may pag-asa. Di ba? Dahil sa pananalig. Ang atong kalipay, pagpasalamat sa Ginoo tungod sa iyang kamaayo. Sa araw ng Sabat, masigasig ating mga kapatiran. Kaya ng normal na programa, may kantahan at mga mabibigat na mensahe. Akuri sa paglahutay sa pagmangalagan. Ang mulahutay tub-tub sa katapusan o sa reward. Oh. Kunya ba backslide pagin mo? Ayun na. Wala yung panahon sa pag-backslide. Wala rin panahon mga kabugtuan sa ito nga mga lingaw-lingaw, karisyuhan. Malipay matinuod kita mga kabugtuan, kung dili ka mo maaram sa destinasyon sa iyong kinabuhi sa panahon sa pagbalik sa Ginoo. Ang importante mga kabugtuan, malipay tas bulaton sa Ginoo kasi pagbalik sa Ginoo mga kabugtuan, langit ang atong padungan. Amen. Amen. Katapusang panahon mga igsoon, kitang tanan mga kabugtuan, ini nagalingkod yan ang adlaw sa panahon. Panikamutin ninyo mga batanon ang inyong destinasyon. Dili destinasyon dito sa impyerno, kung dili langit mga igsoon. Amen? Amen. Una yun. Kung titingnan natin mabuti, ang mga batang ito nakasama namin na galing sa malayong lugar upang maghatid ng mabuting aral sa mga taga-baryo, ay sa halip sila ay may mga aral na tutunan sa pagpunta o pagbisita sa barangay na to. Ang pagiging relevant o pagkipag-ugnayan sa mga taong malayo sa lungsod na tayong lahat ay nabubuhay dahil na rin sa ibang tao. O sa madaling salita,
ang maging kaparte ka ng komunidad. May mga bagay na wala dito sa bundok na mas makakapagbigay pa sa atin ng malalim na kahulugan ng pagiging tao. Tulad ng buhay ni Kristo, hindi siya na malagi sa isang bayan lamang, ngunit naglakbay at nangaral siya sa mga iba't ibang lugar at iba't ibang estado ng buhay. Kaya natin na tayo'y tagasunod ni Kristo, dapat sa lahat ng pagkakataon maging aral ang ating buhay sa ibang tao. Ano na yung pagsulod na yung pagkain rin? Today we're going to eat. Ow. Alas 12 na ng hapon nang matapos ang espiritual na pagkain. Naghanda ang grupo ng isang masarap na mga ulam. Tapos na po yung simba namin. Ngayon naman kakain na kami na tanghalian with Burawin team. Adventist Burawin team. Ang dami namin yun. Okay. Yung puso ng pangit ng batang to, kayo ng anak to. Mas nakita ko pa ang pangailangan ng mga bata dito nung nag-feeding kami ng mga alas 3. Sa layo ba naman ang lugar na to? Minsan lang sila mabisita ng mga taga-bayan. Isa sa mapake ng grupo ang feeding sa mga bata. Simpleng pagkain para sa kanila. Lumunod lang ito ni. Hindi daw kayo mapasok. Ikaw na yung mag-aumi. Sige, maubos mo. Ito pa naman. May magmuwas naman na kita. Bay, mahuwat eh. Mahuwat.
Ikaw, Bi. Usahin ka kaon? Ha? Ha? Tina. So it is 8 in the evening. Labas sila nanonood ng movie. And we tried to go to the up in the hill para makapag-text. Dahil bukas magpapasundo kami sa sasakyan. Malamig dito ngayon. Dahil nasa pinakamataas tayo, parte ng bukid. So matulog tayo ngayon. See you tomorrow. Good night. We are at the heart of the Burawin Forest, which is the home of the Philippine eagle. In 2015, there was a searching crew from the University of the Philippines trying to find the species of the Philippine eagle. Unfortunately, what they have found out are the Philippine monkeys.